Amen. Kaya minsan pa nga po, purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Lord to Jesus. Hallelujah. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam kong kinasasabikan nating lahat ang makapakinig ng salita ng Diyos. I-like at i-share po natin ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang papakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan po ang lahat na sabayan po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri, pasasalamat sa pamamagitan ng awiting spiritual. Minsan po purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Sama-sama tayong magpuri, sumamba sa Panginoon. Hallelujah. I-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah.
Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, and great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Thank you, Jesus. Great is your power, great is your strength, how great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're the great God. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Great are your ways, great are your works, Thank you, Jesus. are you loved in all the earth. Great is your power. Great is your power, Great is your strength. great is your strength. For great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth, all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're the great God. Hallelujah, Jesus. Amen, Father. Hallelujah. Oh, we won't stop. We won't stop till the whole world knows. Amen. We won't stop till the whole Thank you, world Jesus. knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop. Till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Listen, Paul. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world I'm not knows. gonna stop. Till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Glory to Jesus. We won't stop. We won't stop till the whole world knows. We won't stop. The whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will say that you're a Amen, great Jesus. God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're a great God, Father. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Glory to your name. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praises to you alone, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang maitaas. Pangalan mo lamang ang aming sasambitin, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito, Lord God, na muli mo kaming binigyan ng pagkakataon para papurihan ka,
Pasalamatan ka. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Salamat sa buhay na meron kami ngayon, Panginoon. Bagamat hindi ito perfect, Lord, pero perfect ka, Panginoon. We have a perfect God, Lord God, na pwede mong gawing yung mga imperfections namin, Panginoon. Pwede mong gawing perfect, Lord God. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, gamitin mo ang aming mga kamay, ang aming mga tinig, ang aming buong pagkatao, Lord God, upang papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Wala na po kaming ibang pwedeng gawin, Lord, para ibalik yung pasasalamat sa inyo, Panginoon. You've been good to us. Napakabuti mo sa amin, Lord God. Never kang nagkulang, never kang nagpapaya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Kaya kulang na kulang pa yung mga ginagawa namin sa oras na ito, Panginoon, upang ibalik namin yung pasasalamat sa inyo, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa oras na ito, dinggin mo yung tinig namin na nagpupuri. Dinggin mo yung tinig namin nagpapasalamat, Panginoon. Hallelujah. At nawa, Lord God, maging pleasing ito sa iyong pandinig, Panginoong Jesus. At sa oras na ito, Lord, kung may nakikita ka pa sa amin na hindi karapat-dapat, Panginoon, mga nagawa namin, Lord, na hindi karapat-dapat sa paningin mo, Panginoong Jesus. Lord, you are faithful and just to forgive our sins, Father God. Gawin mo kaming karapat-dapat sumamba sa'yo. Gawin mo kaming karapat-dapat magtaas ng kamay. Gawin mo kaming karapat-dapat umawit, Lord, upang nang sa gayon, Panginoon, maging pleasing sa pandinig mo lahat ng mga aawitin namin, Lord. Hallelujah, 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 Lord of God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami magpupuri. Patuloy kami sasamba, Panginoon, sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Ibabalik namin ang karapat-dapat na parangal at papuri para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Lord of God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things
hearts, with all our minds, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Lord, hear the praises of your people. Hear our praises, Lord. We thank you. Sing hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Saved by mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you.
Sing praises to Jesus. Open your lips and sing praises to Jesus. Praises to you, oh God. Hallelujah. You are great. You are gracious. We adore you, Lord. Magnify your name. Magnify your name. Jesus, Jesus, oh Jesus. Praise your name. Thank you for your love. Thank you for your goodness, oh Father God. Yes, Lord. Yes, Lord. Bless your name. Bless you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. From our hearts, let us sing hallelujah. 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 I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos mula kay Jesus na ihahatid sa atin ni Brother Alexander F. Santos Jr. sa series na Faith That Moves Mountains, sa topic na The Faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. 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 Ang mapagpalang araw po sa ating lahat na ngayon po ay patuloy na nakasubaybay sa ating pong Midweek Fellowship. Alam ko po na excited ang lahat na matuloy na mapagpala ng mga salita ng Diyos. At ako po ay naniniwala na sa mga nagdaang araw, kahit po marami sa atin dito halos immerse nung weekend sa ating pong gawain, nandyan na umattend tayo ng a night of worship concert. So yung iba po, makita-kita tayo this coming Saturday, December 14, 5 o'clock po. Dapat nandun na tayo para maayos po yung pagkakaset up sa atin sa upuan. At bukod po sa night of worship, nung nakaraang Sabado, marami po sa atin ang patuloy na napagpala ng salita ng Diyos hanggang sa pagdalo natin ng Sunday Fellowship. At Monday, Tuesday, alam ko po na yung iba sa atin, Lunes pa lang, pagod na dahil sa mga gawain na ginawa sa trabaho, sa bahay. At napakagandang opportunity po ng Midweek Fellowship for us to be able to be recharged, amen, ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga sa atin nung Sunday, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. And tonight, this time, sa oras na ito, tayo po ay patuloy na palalakasin, patuloy na bubusugin ng espiritu natin through hearing His Word.
Amen. At alam niyo po ba, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, it's not just our spirit that is being blessed. Or it's not just our spirits, di ba? Our spirits that are being blessed, but also yung ating pong all aspects of life. Lahat po. Financial, trabaho, emotional, psychological, economical, even your relationship are being blessed by God. Kaya po, huwag nating panghihinayangan yung oras na inilalagak natin sa pakinig ng salita ng Diyos. At sa gawin pong ito, magandang kwento ang ating pong ulit na maririnig. I think this will be second to the last na story na pakikinggan natin ng mga pananampalataya ng mga kinikilala nating heroes of faith sa lumang tipan. At abangan niyo po yung mga susunod nating pag-uusapan sa mga susunod na serye ng ating po Midweek Fellowship. So for tonight, before we start, let us pray po muna. Ilingin natin ang Ama natin sa langit na i-bless tayo through His Holy Spirit na maunawaan natin ang mga salita ng Diyos in Jesus' name. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa gabing ito, sa oras na ito na kami po muli, kahit po magkakahiwalay at nasa virtual lang, kami po ay patuloy mong pinagsasama-sama at patuloy mong tinitipon ng iyong mga salita. Lord, naniniwala po kami na sa gabing ito, ikaw lang ang mapararangalan, madadakili at mabibigyan ng kapurihan. At naniniwala kami, Panginoon, through your word, yung aming pong mga panalangin, yung aming pong mga pagsamo, yung aming pong mga kahilingan ay pinagkakaloob mo na sa amin. At Lord, nawa maunawaan namin ang mga salita mo, maging inspirasyon, maging kalakasan. At sabi nga, whenever you are being revealed, Lord, yung grace and peace nagmumultiply sa buhay namin. Kaya Lord, sa oras na to, sa panubay ng banal mong spirito, at sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, bless us with your word. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Baka po meron pang hindi nakakapag-share, pakipindot po yung arrow na nakaganon dyan. Yung arrow po dyan sa ating pong live streaming para po maraming maabot ang mga salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan sa oras na ito. So our topic is about, kilalang-kilala na natin, napakarami pong beses na nating narinig yung story ng mga taong ito. Pero ako naniniwalang patuloy tayong matututo. Patuloy tayong gagabayan ng Panginoon at patuloy tayong bibigyan ng Panginoon ng wisdom sa buhay at karanasan ng mga taong ito. So, ang pananampalataya nina Shadrach, Meshach, at Abednego. The faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. So, simulan po natin yung ating pagtalakay sa buhay para kilalanin sino ba tong sila Shadrach, Meshach, at Abednego, Alam niyo po, meron akong bagong na-reveal sa akin dito, kaya pakinggan po natin. Ang sabi po sa Daniel 1:1-7, dito pala sila unang na-introduce sa Bible, So, nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So, nasakop po, nakubkob po, natalo po. At sila po ay naalipin ni Haring Nebuchadnezzar. Iniutos ng hari sa verse 3 kay Aspenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, so para siyang chief of staff, executive secretary sa ating pong pamahalaan, parang gano'n, Ang pinakamataas na opisyal sa palasyo na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. So siguro gusto niya na mga may kakayanan na at sinusunod ng mga Israelita. Yung mga pamamahalain niya siguro or magiging katiwala or should I say tagapaglingkod sa palasyo. Mautak din tong si Nebuchadnezzar. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig at matatalino. So later on makikita nyo bakit ko in-underline tong kabataan, walang kapansanan, makikisig at matatalino. Sino ba yung tinutukoy dito ng mga ito? Madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat na maglingkod sa palasyo. So mga intelligent siguro. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan
ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. So ibig sabihin yung kanila pong supply will come from dun mismo sa supply ng hari. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. So they will undergo trainings, di ba? Kabilang sa mga napili ay sina Daniel. So kilala na po natin si Daniel. Yan po ay tinuro na sa atin ni Brother, I think, Brother Tonton or Brother Bobby last series. Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Huda. So, ito pa lang sila Daniel, Hananias, Misael at Azarias, sila po yung tinutukoy kanina na ipinapipili ng hari. Nakabilang sila dun sa mga kabataan pa, sa mga makikisig, matatalino, madaling turuan, at sila po yung mga Hudyo. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Beltesazar, si Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. So ito pa lang si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila rin pala si Hananias, Misael, at Azarias. So ito pala yung original nilang pangalan. Yung Shadrach, Meshach at Abednego pala ay pangalan ng ibinigay sa kanila nang sila'y maging tagapaglingkod ng palasyo ng hari ng Babylonia. So may halong ano na to, no? Foreign na yung name nila dito. Kasi hindi ito yung original name nila from the Jew. So ayoko lang po nalaman to. So yun pala, no? Pero alam niyo po, ang una kong gustong matutunan niyo dito sa kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi pala sila simpleng mga nilalang. Bakit? Ano ibig ko sabihin? Kasi later on, you will find them very committed, dedicated, passionate sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero what captures my attention is yung identity nila na sila pala yung mga kabataan pa. Alam niyo po, nag-search ako sa internet kung gaano sila kabata. Sa kulturang sa Eastern culture daw at sa kulturang Hudyo, Hebreo, para ka makonsider na hindi na bata, kundi kabataan, ay 13 upward. Siguro mga 20s, ano? Masyado naman bata siguro kung 13. Kaya may mga nagsasabi, mga nasa 15. Pero to be safe, nasa ganung edad. Imagine ninyo. Imagine the age of these Shadrach, Meshach at Abednego. Na later on, you will see them exemplifying faith that moves mountains. Sa murang edad, sa edad na 13, sa pagitan ng 13 hanggang 20, nakapagpakita na sila ng pananampalatayang nakapagpapagalaw ng bundok. Kaya mga kapatid, wag na wag nating mamaliitin ang ating mga sarili. Pag tinawag, pag pinili ka ng Diyos, wala yan sa edad. Walang dahil bata ka pa or wala ding dahil matanda ka na. Di ba? Wala din yan sa taas ng pinag-aralan. Hindi po doon sinusukat eh. Sabi nga, ito isa na sa naging natin quotable quotes lagi sa lingkod eh. God does not choose the equipped. He equipped the chosen. Hindi pinipili ng Diyos yung mga handa na. Kundi inihahanda ng Diyos ang kanyang mga pinili at tinawag. Baka iisipin natin, hindi pa ako tinawag. Sitting ministry pa rin ako hanggang ngayon sa lingkod. No. Ano nga po ulit ang tema natin? Ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hayos. Sige nga po, pakitype nyo sa
Comment section? Sige po, hintayin ko po, babasahin ko po yan. Ako ay para kay Kristo. Para talagang maano nyo, mag-sink in sa inyong mga isip at puso, di ba? Sabi nga ng mga teacher, pag sinusulat, mas natatandaan. Sige po, itype niyo po. Ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Bata ka, kabataan, may edad, byuda, walang asawa. Parang pangit naman kung sasabihin ko maraming asawa. No? Biro lang po. Trabahante, amo sa trabaho, negosyante, trabahador, CEO, direktor, lingkod bayan, pribadong mamamayan, politician, kahit ano pa ang posisyon mo at katatayuan mo sa mundong ito. Tayo po sa lingkod ngayon ay tinawag ng Diyos. Lahat. Para kay Kristo. Sama-sama tayo nahahayo. So, bawat isa sa atin ay Shadrach. Bawat isa sa atin ay Meshach. Bawat isa sa atin ay Abednego. Amen. Na wala sa kabataan, wala sa kung anumang posisyon at katatayuan, pag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka. Again mga kapatid, baka nakukonfuse kayo, hindi yung tinutukoy kong pagpili sa kanila ni Nebuchadnezzar ha? Kasi dito magsisimula ngayon yung journey nila, di ba? Sila'y tinawag ng Diyos para manampalataya at maging saksi. Pero ano ngayon, paano nila gagamitin yung pagtawag na to ng Diyos bilang mga trabahante at lingkod sa hari sa palasyo? Di ba? Imagine mo, malapit ka na sa hari, di ba? Nasa iyo lahat ng opportunity, privilege, di ba? Hindi ka mahihirapan, hindi ka aalipinin. The question now is, will they give up? Or will they surrender? Expressing their faith. Mawawala ba yung kanilang pagsunod kay Yahweh? Ikokompormiso ba nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos? Dahil meron na sila nung kapangyarihan? Imagine niyo, they were chosen to serve the king in the palace. You see the provision. Andun lahat ng tukso, mga kapatid. Oh. Pag-aaralin sila. Maglilingkod sila sa palasyo. Di ba? May pagkain sila as long as they are following. Hanggat sinusunod nila ang hari at tinutupad nila lahat ng kagustuhan ng hari, their needs are being met or will be met. Tutugunan lahat ng kanilang pangangailangan sa pagkain, pati alak, imagine ninyo. Pati not just their wants, not just their needs, but their wants. Ganyan po mag-offer ang mundo sa atin. Lahat libre. It's a privilege. They were offered a privileged life in the palace with a king. Nabalikan natin yung kwento, yung kanilang mga kababayan ay nakubkob ni Haring Nebuchadnezzar sa mga alipin. Pero sila ay itataas. Bibigyan ng kapangyarihan at posisyon at bibigay ang lahat ng kanilang pangailangan. That was so tempting. Napakahirap ipagpalit ng ganoong pribilehyo. At alam ko po marami din sa atin ang ganyan ng mga karanasan. At dumaan din tayo sa katanungan na
Sana nagtagumpay tayo. At kung naroon tayo ngayon sa pagkakataong yun, makinig kang mabuti mga kapatid sa kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego. I know deep inside you, para kang si Shadrach. Ano ang pipiliin ko? The privileged life that was offered to me by the king, by this world? Or will I continue to serve God? Ito na po ang pagsubok. Eto na. Eto na. Ano muna tayo? Verse 18 to 21. Eto na. Nadagdagan pa yung mga pagpapala. Di ba? Pakakainin, bubuhayin, pag-aaralin. Nang pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari na pagsasanay sa kanila. So tapos na mag-aral. Mag-training. Siguro nag-OJT pa. Ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. At kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael. Or si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya't naging lingkod sila ng hari. They are chosen to be the close circle of the king. Close servant. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa mga salamangkero at mga enkantador. Bakit hindi? Pinili to ng Diyos Matatalino talaga to. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. Ito na po ngayon ang pagsubok. This is the privileged life, pero may kapalit pala yun. May kapalit pala yung pribilehiyong hinihingi sa kanila. Ibinigay sa kanila. Ito na ngayon pumasok na yung trials. Yung temptation. Ang pagsamba sa ibang Diyos. Daniel 3:1-7. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto. Imagine mo ginto Marinig mo palang rebultong ginto, di ba? Ma-amaze ka na. Pero alam niyo po ba, hindi basta-basta gano'ng kalaki, 27 metro ang taas. Alam niyo po, papa-imagine ko sa inyo 27 metro. Alam niyo po ang isang palapag na bahay 3 metro. On an average. So, 27 divided by 3 is 9. 9 story. So 7 to 9 story building. Gano'ng kataas? Talagang mapatitingala ka. Diba? At ang lapad, 3 metro. Ipinatayo niya ito upang ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon. So yung mga regional chiefs, mga pinuno ng mga hukbo, mga tribe leaders, the governors of the provinces, di ba? The advisors, di ba? Yung mga tagapayo, the treasurers, pati mga finance institution and agency sa pamahalaan, pinatawag. Judges, the judiciary, the magistrate, di ba? Justices, judges and justices, at iba pang mga pinuno ng kaharian. Mga sekretary siguro to, no? So lahat, pinatawag niya. Para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Ang tanong, saan ba itatalaga? Nang nasa harap na sila ng mga rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, alpa at iba pang mga instrumento. So once they heard the signs, these instruments being played, they need to bow down and worship the golden image.
sasambahin nila. Take note, may mga Hudyo po na, di ba, naalipin ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ah, ay si Yahweh ang Diyos. So, it's a test. Hindi na lang ako susunod eh. Pero hindi mga kapatid eh. Ito sabi, this is the consequence when you do not follow. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagaw-lagaw na death sentence ang ibibigay sa sino mang hindi sumunod. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa reboltong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Kung ngayon mangyayari sa atin yan, what would you do? Kung sa atin iuutos yan, papatayin, ikukulong, dadakpin lahat ng hindi lulok. Lahat ng hindi sasamba sa Diyos-Diyosan. What would you do? Matatakot ka ba? Mga kapatid, hindi kasi natin pwedeng sabihin na pwede naman ako magpanggap, luluhod lang naman, yuyuko lang naman. Pero sa puso ko, ang Diyos pa rin na si Yahweh ang pinaglilingkuran ko. Mga kapatid, hindi ganun eh. May utos ang Diyos sa Exodus 23:6. Kasi hindi natin pwede oh yes, worship is in spirit and in truth. Amen. Pero in spirit, sino sinusunod mo? Sabi, si Yahweh naman ang sinasamba ko. Pero in spirit, bakit ka luluhod? Kahit nagpapanggap ka, kasi natatakot ka. Mas natatakot ka sa nag-utos kaysa sa Diyos. Kaya ka magpapanggap. Kaya nga, mas mahirap yung should I say, hindi natin pwedeng i-water down na, in my heart, si Yahweh, ang Diyos ko si Jesus. Pero for the sake of compliance, luluhod ako kasi ayoko mamatay. No! Hindi pwedeng gano'n kasi alam nyo, ibig sabihin, bakit ka lumuhod? Kasi ayaw mo matay. Kasi sino ba kasi natatakot ka doon sa utos. So, ang kinonsider mo, hindi ang Diyos, kundi yung nag-utos. So, in spirit, at huwag mong lokohan yung sarili mo, in truth, mas nakatuon ka doon sa utos, kaya ka nagpapanggap, kesa sa Diyos. You cannot compromise your faith. And nilinaw yan sa Exodus 23:6. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At hindi lang yun eh. Kasi baka inisip by spirit sa puso ko siya, ang Diyos ang aking sinasamba. No. Pati dun sa ipapakita mo, even the expression of that, kailangan makita yan sa expression, sa praktikalidad. Ano sabi sa praktikalidad? Huwag kang gagawa ng imahen na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Even the creation of image. Kahit pa sabihin mo, hindi mo naman sinasamba. Even the creation, bawal. Huwag mo siyang yuyukuran ni sasambahin. Kahit yung pagyuko lang, kahit nagpapanggap ka, bawal. Akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. I'm a jealous God. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin. You see? Sino ang susundin mo? Natatakot ka na baka kapatayin pag hindi ka sumunod sa Haring Nebuchadnezzar?
ang kaya lang patayin ng tao ay ang katawan. Mga kapatid, tayo po ay binubuo ng tatlong bahagi. Katawan, espiritu, kaluluwa. Ang katawan, ito yun. Ang tawag dito sisidlan. Yung kaluluwa ang siyang bumubuhay sa katawan. Yung espiritu, ito ka. The real you is your spirit. Pag ikaw pumanaw, mawawala ang kaluluwa mo at katawan, ang matitira espiritu. So ito ang mas nabubuhay ng matagal. Actually, yung espiritu, wala tong kamatayan per se. Kasi itong espiritu, after death, may pupuntahan daw. May gugugulan to ng walang hanggan sa piling ng Diyos o sa piling ng kaparusahan. Natatakot tayo na baka tayo pumanaw sa buhay na ito pag hindi natin inuna ang mga pagkaing nakabubusog ng katawan. Ang kaya lang buhayin or patayin, on the other hand, ng pagkain ng mundong ito ay ang katawan. Pero hindi ang espiritu. No one can kill the spirit except you. What do I mean by that? Walang taong pwedeng pumatay ng espiritu mo kundi ikaw. Ano ibig sabihin nun? By the choice that you are going to do or to make. By the faith that you are going to express. And by the faith by whom you believed in and surrender your life. Ikaw lang ang makapagdidesisyon kung mamamatay ang espiritu mo. Hindi ang ibang tao. Sa utos ng hari, kung hindi ka susunod, mapapatay nila ang katawan mo, matotorture nila ang kaluluwa mo, but they can never kill your spirit. But the moment na magpatalo ka sa banta ng mundo, buhay nga ang katawan mo, buhay nga ang kaluluwa mo, but I assure you, patay ang espiritu mo. At pag ang espiritu ang namatay, eternal. At ang sabi, pag ang Diyos hindi natin sinunod, hindi lang po ikaw ang apektado, pati ang salin lahi mo, ikatlo't ikaapat. But, pag ikaw ay pinili mo ang Diyos, libo-libong salin lahi. Mga kapatid, sabi ko nga, yung iba, hindi naniniwala sa aral ng Biblia na maliligtas ka ikaw at ang buong mong sambahayan. Pero sa totoo pala, hindi lang sambahayan. Libo-libong salin lahi. Not just your immediate next generation, not just your children, not just your grandchildren, but starting to you, the curse of sin. Mawawala na. Libo-libong salin lahi. Kaya nga si Abraham, libo-libong salin lahi na nagpalipat-lipat ang pagpapala ng Diyos. Nananatili pa rin sa Israel. Mga kapatid, huwag nating gayahin yung mga taong naging, sabi nga hindi to simpleng karupukan. Pero ito po ang ginawa ng ilan sa mga tao noong unang panahon. At makikita pa rin natin hanggang ngayon. Kahit nakilala nila ang Diyos, Roma 1:21-25,
siya'y hindi nila pinarangalan ni pinasalamatan man lamang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal, di ba? Nagmamarunong. Okay lang to. Maunawaan ng Diyos, no? Hindi ganon. Ang kasalanan ay kasalanan. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. At hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sila'y hindi na mapigil sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat tapunin. Magpakilan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Mga kapatid, ang Diyos-Diyosan po hindi lang yung literal na mga imahen at atributo. Huwag niyo pong ipag-akala na dahil hindi kayo yumuyuko sa mga imahe at atributo, hindi na kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Actually, hindi naman yun ang kalaban talaga ng Diyos eh. Alam niyo kung ano talaga kalaban ng Diyos. Hebreo 13:5. Huwag kayong magmukhang pera. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita hihipa. Ipapabayaan. Actually, pag si Shadrach, Meshach at Abednego ay yumuko doon sa ribulto, hindi lang sila sa ribulto yumuko eh. Actually, hindi yun eh. Hindi yung takot sa kamatayan. Nandun din yung takot na mawala yung privilege. Di ba? You see the privilege? You see the privilege? Sila ay mga lingkod ng hari sa palasyo. So they have power. Amen. Tapos sabi, bubusukin lahat ng pangangailangan nila. They have pera. Power, pera. At dahil sila ay kilala at nakadikit sa hari, hindi lang power at pera. Mamaya makikita nyo, meron din silang another P. Fame. No, joke lang po. F. It should be fame. Meron silang kasikatan. Later on nga, makikita nyo dahil sa kasikatan nilang yun, kinainggitan sila eh. Kaya sila hinable. At kaya nilang gawin lahat. They have the privilege. 4 Ps. Mga 4 Ps ito. Ito ang sinaunang 4 Ps, mga kapatid. Actually, hanggang ngayon, yan ang 4 Ps. Di ba? Yan ang nakakatakot na 4 Ps. Yan ang ayaw ng marami na 4 Ps. Ay, yan ang gusto ng maraming 4 Ps, pero nakakatakot po yung 4 Ps niyan. Power, pera, fame, privilege. Yan po ang Diyos-Diyosan ng maraming tao. Hindi naman revolte. Napakadali. Basahan mo lang ng Biblia yan, mababago mo agad yung change mo immediately yung mind yan, not to worship an image. Pero hindi po yun ang kalaban ng Diyos. Just like in the time of Shadrach, Meshach, and Abednego, it's not that the golden image, but the power, pera, privilege, and pain na meron sila. Ang hirap isukot mo. Hirap. Kaya, pag yumuko sila doon, hindi yung golden image ang niyukaan nila.
Aniyukuan nila yung ino-offer ng mundo ng mga Diyos-Diyos. Dagdag pa pala natin sa 4 piece, 5 piece na person. Si Haring Nebukadnezar ang pinili nila. Uy, totoo yun mga kapatid ha. Pwede nating maging Diyos-Diyosan ng tao. Di ba? Kinakanta natin, sinasamba kita. Di ba may ganong love song? Ba't mo sasambahin ng tao dahil sa pag-ibig? Hindi po natin sinasamba ang tao. Di ba? Pero maraming nadadala ng relasyon. Nalalayo sa Panginoon. Mga kapatid, mag-ingat din po kayo sa pagmamahal nyo sa pamilya. Love begins at home. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Love begins at home. Love begins at home. Pag ang pinag-uusapan natin ay pagmamahal dito sa mundong ito. Pero pag ang pag-uusapan na natin at kasama na ang Diyos, hindi po home. It's God. Ang Diyos dapat ang una nating minamahal. Mga kapatid, mag-ingat din tayo minsan sa sobrang pagmamahal natin sa pamilya, nagagawa nating talikuran ng Diyos. Nagagawa nating makalimutan ng Diyos. Nagagawa nating ipagpalit ang Diyos. Nagagawa nating isantabi ang Diyos. Ipagwalang bahala ang Diyos dahil sa ating pamilya. Una ang pamilya bago ang iba. Pero una ang Diyos bago sa pamilya. God should be our top most priority in life. Ang tanong, natukso ba? Nag-compromise ba? Natakot ba sina Shadrach, Meshach, at Abednego? Hindi natinag ang pananampalataya nila Shadrach. Ano nangyari? Daniel 3:8-18. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan sa Babylonia upang paratangan ng mga Hudyo. Yan sabi sa inyo kanina, sikat sila at kinaiinggitan. Kaya ginawa at ginamit yung pagkakataong ito to give allegations and cases against them. They took opportunity of the situation, of the directives and instruction of the king. Di ba? Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa iyong ribulto ang ginto ang sinumang makarinig ng tunog ng instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis na naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Eto na inggit. Eto na ngit-ngit. Eto na ang mabigat na pagsubok. Isinumbong na sila. Kasi nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Hindi kami luluhod kahit mawala lahat ng pribilehiyo na binibigay niyo sa amin. Isa lang ang kilala namin Diyos. Hindi ang ribultong yan. Hindi ang anumang Diyos ng Babylonia. Ni hindi si Haring Nebukadnezar. Ni hindi pera, power, privilege, person, or fame. Ang Diyos namin si Yahweh. Nanindigan sila. At tingnan niyo yung allegation, mga Hudyong inilagay pa ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Ingkit ganun talaga mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo. Isa yan sa pagsubok natin, ha, kapatid. Kasi isa sa privilege ng mga Kristiyano, itinataas tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos mag-lead tayo.
And as we lead people, sana we lead them not just in an institution or in the institution na nandoon tayo itinalaga ng Diyos. We need to lead with integrity. We need to live with commitment and uh, uh, clinging to the Word of God. Hindi pwedeng nawawala yung ating pagiging Kristiyano pag nagiging pinuno at tagapangasiwa tayo ng anumang institusyon ay pinangangasiwa sa atin ng Diyos. Hindi pwede. Pero the consequence is always there. Maaari kang kaingitan, gawa ng masama, pagplanuhan, para kaibagsak. Ang tanong, isusuko mo ba ang pananampalataya? As God's steadfast love is being faithful to you, will your faith be steadfast also, clinging unto Him? Magiging matatag din ba at hindi natitinag ang iyong pananampalataya? Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Ano nangyari? Nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ni-remind sila ni Haring Nebukadnezar, ipahahagis ko kayo kahit sino pa kayo, kahit kayo pa ay pinaggastusan ko ng training, binubuhay ko tagapaglingkod ng palasyo, walang exemption na negotiable. Ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, we invoke our rights against self-incrimination. Wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Akala ko nung luma na pala yung we invoke our right against self-incrimination. Hindi oo, hindi, kundi no comment. We invoke our rights against self-incrimination. May pagka-politiko pala sila Shadrach, Meshach at Abednego. Ay, nako. Uso na pala yung self-incriminating. Wala po kami sasabihin kasi self-incriminating. Pag sinabi po namin oo, mamamatay kami. Sabi naman namin hindi. Nagsisinungaling kami, di ba? Self-incriminating, no? So, pero kidding aside, dahil dyan, inutusan sila ng hari. Gawin nyo kung iyan ang gusto nyo. Sorry. Ngayon, ito ngayon ang sinabi nila. Aside from saying, we invoke our rights against self-incrimination. Sabi ng tatlo, ito na yung kanilang paninindigan. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. So, it's somehow, kung sa tingin ninyo, nagkasala kami dahil lumabag kami. Parusahan nyo kami. Pero ito sigurado. Sana ito din ang meron tayo. Araw-araw ng pakikibaka natin. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Dalawang bagay. Ang Diyos ang magliligtas sa amin una sa parusang ibibigay nyo. Pangalawa, dun sa kapangyarihan ninyo na tumutokso sa amin para somehow mawawala sa amin. Power, pera, kapangyarihan, di ba? Ano ibig sabihin nun?
hindi namin isusuko ang aming paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Hindi kami luluhod sa Diyos na yan para lang hindi kami mamatay sa pugon. Hindi rin kami luluhod sa mga ino-offer niyo sa aming yaman, richness, worldly richness. God will save us from you. Whatever you do to us. Hindi na tinag ang pananampalataya ni na Shadrach, Meshach, at Abednego. And ito po yung pinaka nag-strike sa akin at gusto ko bitbitin natin ngayon. So ito yung huwag yung makalimutan kaya hinighlight ko in red eh. Huwag natin kalilimutan to. Kasi, di ba mga kapatid, we always, we always, uh, we always claim and trust the Word of God when it is favoring us. Kagaya nung, ililigtas sa apoy. Ay, hindi sila mamamatay. Pero what if mamatay? What if masunog sila, Shadrach? What if yung story hindi, kasi alam, mga kapatid, I don't wanna be a spoiler, pero alam ko po, alam nyo na yung kwento. Nakaligtas sila Shadrach, Meshach at Abednego. Mamaya natin pag-usapan. Ulitin na lang natin. Pero i-spoil ko na kayo, nakaligtas sila. Nakaligtas sila. Di sila namatay. Pero what if hindi yun yung kwento? What if they were burnt? Mga kapatid, di ba? Every Sunday, ipapapatong tayo ng kamay. Because we believe in the power of Jesus that can heal us. Pero, umamin kayo. Marami sa atin, or meron sa atin, hindi naman agad gumagaling pag pinatungan ng kamay. Nagagamot pa tayo, tama? Hindi naman nawala yung mga sakit. Meron sa atin. Bagamat, may mga kwento na si sister, yung nanay ni Brother Omar, di ba? May sakit sa puso. Pinagaling. Si Sister Belen, binuhay yung anak. Pero meron din sa atin. Hindi na buhay yung bata. Di ba? Merong gumaling sa cancer. Si Sir Baby Gonzales. Pero merong pumanaw dahil sa cancer. Merong mga na-opera. Nagtagumpay ang operation. Pero meron din namang due to operation. Yun na pala yung huling tsansa na makakasama nila yung kanilang mahal sa buhay. Maaring may magsabi sa atin, turo ng turo si Brother Tony ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Bakit siya hindi siya gumaling sa emphysema? Hindi nating sabihin yun at isipin yun. At pwedeng iyon din ang naging kwento ni Shadrach, Meshach. Pwede silang nasunog. Pero alam nyo, ito sabi nila, verse 18. Sana ito din ang katwiran natin sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kung hindi man niya kami iligtas,
kung hindi man umayon sa kagustuhan ko, sa panalangin ko, yung sitwasyon, kahit nagsumamo ako sa Panginoon, Lord, pagalingin mo naman yung tatay ko. Pagalingin mo naman yung asawa ko, yung anak ko. Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Lord, sana hindi ako matanggal sa trabaho. Lord, sana makapasa ako. Pero kung hindi man, Lord, kung hindi mo man kami iligtas, kung hindi mo man dinggin yung aming panalangin, Lord, ayon sa kagustuhan namin. Kasi naririnig ng Diyos lahat ng prayers natin eh. I do believe in that. God hears every prayer of His children. Naririnig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pero sabi nga natin, it's not always green light. Because every prayer that we utter to God, lumadaan yan sa proseso ng pag-aayos ng Diyos. Dumadaan yan sa proseso ng pagpili ng Diyos, paano niya tutugunin yung kagustuhan ng iyong puso, hindi ayon sa kagustuhan mo, kundi ayon sa ikabubuti mo. Kasi mga kapatid, we don't always, we cannot see the future. We cannot see the future. Gagaling ka nga, pag gumaling ka, magiging abala ka na sa maraming bagay sa sanlibutan. Pwede hindi nakabuti yung kagalingan mo. Bibigyan ka nga ng magandang posisyon ng Panginoon, ipopromote ka nga niya. Pero nung na-promote ka, andun pala lahat ng uri ng kasalanan, hindi nakabuti sa iyo yung una mong kailingan ng promotion. Malalagpasan nga ng tatay mo, ng nanay mo, ng mahal mo sa buhay yung tiyak na kamatayan, pero after that, maghihirap naman sila sa sakit at karamdaman. Hindi pa rin nakabuti. Mababaong ka sa utang, lulubog ka sa maraming mga alalahanin. Hindi nakabuti. God hears every prayer that His child utters. But He answered them not according to our will, but according to His will for our good. Ayon sa kalooban niya para sa ating ikabubuti. Shadrach, Meshach, and Abednego declared, sinabi nila, buong tapang, kaya kaming iligtas ni Yahweh. Ano ba naman sa Diyos yung promotion? Ano ba naman sa Diyos yung sakit na pinagdaraanan ko? Ano ba naman sa Diyos itong mga pangarap ko? Napakaliit na bagay. Pero sana, huwag tayong tumuon lang doon sa kayang gawin ng Diyos. It's not what God can do, but who He is. Dapat ganun lagi tayo. Hindi kung ano lang ang kayang gawin ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos hindi Diyos kasi marami siyang kayang gawin. Ang Diyos ay Diyos kasi siya ay Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi yan ang dapat iba na sa atin ang mundo, alam nyo. Pag pinag-usapan ng Diyos, ang una kagad pumapasok sa isip ng mundo, ano ba kayang gawin ng Diyos nyo? No! It's not what makes God God. Hindi Diyos ang Diyos kasi siya'y makapangyarihan. Hindi Diyos ang Diyos kasi siya'y marunong. Hindi Diyos ang Diyos kasi siya ay sovereign. God is God because He is God. Lahat ng attributes niya, components lang. I mean, should I say not components but subsidiary lang. Hindi iyon ang nagpaka-Diyos sa Kanya. Take this example. Diba sa anak mo, hindi mo mamahalin ang anak mo kasi marunong, matalino, magalang, mabait. Di ba mga magulang, naintindihan niyo ba ako?
Kaya nyo yan binubuhay, minamahal, kinakalinga, kahit matigas ang ulo, pasagulero, di ba? Kahit yan ay failure sa pag-aaral, bakit nyo kinakalinga? Bakit nyo inuunawa? Bakit nyo pinagtatanggol? Bakit nyo minamahal yung mga anak nyo? Hindi dahil sila'y magaling, hindi dahil sa kaya nilang gawin, kundi dahil anak nyo sila. So, ganon din ang Diyos. Oo, ipagyabang natin ang kayang gawin ng Diyos. But at the end of the day, hindi tayo nananalig sa Diyos kasi may kaya siyang gawin sa buhay natin. Nananalig tayo sa Diyos kasi siya ay Diyos. Period. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Shadrach, sabi ni Meshach, sabi ni Abednego, ililigtas kami ni Yahweh. Ililigtas kami ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Sa iyo at sa naglalagablab na apoy. Ngunit, kung hindi man niya kami iligtas, kung hindi man umayon sa kagustuhan namin ang sitwasyon, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi man ibigay ng Diyos yung aking kahilingan, hindi man tugunin ng Panginoon ang aking pagsamo ayon sa kagustuhan ko, hindi ako nananalig sa Diyos kasi may kaya siyang gawin sa buhay ko. Nananalig ako sa Diyos kasi siya ang Diyos ng buhay ko. Mga kapatid, ito ang tunay na ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo. Faith in Jesus. Ito ang tunay na ibig sabihin ng faith in Jesus. Hindi faith in the miracle of Jesus. Hindi faith in the power of Jesus. Let us go back to basic. Pasko na naman. Marami na namang regalo. Pero sana hindi tayo nakatuon sa regalo. Nakatuon tayo sa nagbibigay ng regalo. It is the giver, not the gift. That's the true meaning of faith in Jesus. Faith in God. Hindi ka nananalig sa ginawa lang ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka nananalig sa kayang gawin lang ng Diyos sa buhay mo. Nananalig ka mismo sa Diyos. Nananalig ka mismo sa Diyos. Nananalig ka mismo sa Diyos. I believe in God the Father. I believe in God the Son. I believe in the Holy Spirit. The object of our faith is God Himself, not His attribution. Bagamat God is self-sufficient, kailanman hindi mawawala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Parang kasal nga eh. Di ba? Yung pananalig daw natin sa Panginoon parang kasal. For better or for worse. For richer and for poorer. Mga kapatid, hindi ko kabisado hindi pa ako kinakasal. Ewan ko kung tama bang sabihin, mga kapatid. Hindi ko alam kung tama bang sabihin, pero sana. Hindi mangyayari to mga kapatid. This is just hypothetical. Hindi mangyayari. Sana si Jesus natin ipagpalit. Kahit hindi mangyayari to mga kapatid excuse me for my word. But this will not happen biblically. Pero sana si Jesus kahit maging mahina. Kahit mabigo tayo,
Huwag natin siyang tatalikuran. Yun ang tunay na pananampalataya. Pero again, hindi mangyayari yon. Pero sabi nga, may mga gusto tayo at kahilingan tayo sa Diyos na hindi umaayon sa kagustuhan natin minsan. Sana kung dumating man yung pagkakataon na humiling ka sa Diyos, hindi niya ibinigay ayon sa kagustuhan mo. Kapatid, hindi iyon ang dahilan kung bakit ka naging anak ng Diyos. At hindi iyon dapat ang maging dahilan kung bakit ka kakapit sa Diyos. It's not just the cross. It's the one who crucified on the cross. Kaya nga yung breaking of the bread, it does not symbolizes blessing. Yung tinapay na yun, hindi yun yung blessing ni Jesus. The bread is Jesus Himself. Hindi ka nagpapartake ng goodness and blessings of Jesus alone. You are partaking His body himself. Yung body mismo ni Jesus ang pinapartake mo. Yung dugo niya mismo para lagi mong maalala na hindi dahil lang sa krus, kundi dahil sa kung sinong namatay sa krus. Jesus. Kailangan maging theocentric yung ating pananampalataya. Let us be reminded of that. Theocentric. Sabi nga ni Sister Karen nung concert, hindi tayo nagpunta dito to be blessed. Bagamat God will bless us. Amen. Whenever we gather in the name of Jesus, there is blessing. Hindi mo kailangan i-invoke, but God will bless you. Pero again, ang sabi ni Sister Karen, the intention is we are not here to be blessed. We are gathered tonight in the night of worship to bless God. Ano ibig sabihin niya doon? Theocentric faith. It's about God, not us. Na sana kaya tayo nagpunta ngayong gabi, di para tumanggap, kundi para pasalamatan, purihin at kilalanin ang nag-iisang Diyos. Theocentric faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil dito, kaya sabi, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait, inuusig ng mga tao, pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang na una sa inyo. Amen. Dumarating ang pag-uusig, masuwa kayo, kayo matakot. Kasi yun ang identity na kayo ay sa Panginoon. Maging matibay, kayong matitinag sa pananampalataya. And you know what happened? God saved them. Iniligtas sila ng Diyos. Iniligtas sila ng Diyos. Mga kapatid, hindi sila pinabayaan ni Yahweh. Ano nangyari? Ano po nangyari? Namula ang buka ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya inuutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Galit na galit. Fiery furnace. So fiery. Diba? Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ganong katindi yung galit. 7 ulit na mainit at talagang yung para walang ligtas, walang kawala. At inutosang ihagis sa naglalagablab na pugon. At ginapos nga sila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, bigyan niyo kung gaano kainit. Lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawat. Nauna pang namatay ang mga sumusunod. Kaya Nebuchadnezzar, kaysa sa Diyos. Mga kapatid,
Napaka-temporary ng blessing ng mundo. O-offeran ka ng maganda sa primero, pero sa huli talo ka lagi sa mundo. Matuto kayo sa karanasan ng kawal. Etong mga kawal na to, lumuhod to, yumuko to, sumamba to, natakot to sa sumamba to sa Diyos Diyosan, natakot sa kapangyarihan ng hari, natakot mawala yung mga privilege. Napaka ano napaka sabi nga early gratification kasi yung iba yun ang gusto eh. Yun ang gusto ng marami, early gratification, saka na si Lord. No! No! Napaka-temporary ng ino-offer ng mundong kasiyahan. At the end of the day, death. Pero sina Shadrach, Meshach at Abednego, samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos? At naglalakad sa gitna ng apoy ng hindi nasusunod. I want to believe kasi pwedeng anghel eh. Pero ako, my personal take on this, gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Hari Nebuchadnezzar because she is the witness. You know the witnesses? Ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Baka hindi siya nagkamali dito sa pagkahari nito. Baka ngayong nakita niya ay anak ng Diyos. Baka nga si Jesus. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kasi, hindi kasi, hindi kasi nagtiwal. Alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina, ina-emphasize ko dun sa naka-red eh. Pwede namang iligtas na lang sila eh. Tama ba? Pwede namang maraming paraan. Pwede, o sige, by the power of God, hindi sila masusunog. Silang tatlo. Or mamamatay yung apoy. O mamamatay lahat. Pati si Haring Nebuchadnezzar mamamatay. Pwede naman yun eh. O di, ligtas. But those are just power. Bagamat nakamamanghang kapangyarihan, pero kapangyarihan na ngayon. Still not God. Kasi ang pinakitang pananampalataya ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sa kapangyarihan ng Diyos eh. Yung pananampalataya nila hindi nakatuon sa kayang gawin ng Diyos eh. Yung pananampalataya nila, kaya nga sabi nila, kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami susunod kasi alam namin may Diyos kami at kilala namin ang Diyos. Mananatili kaming tapat sa Diyos. Shadrach, Meshach, and Abednego were not just saved. They experience intimately God Himself. Naranasan mismo nila ang Diyos. Kasi nagtiwala sila sa Diyos. Hindi lang sa kayang gawin. Parang si Esteban, naalala ko si Esteban eh. Hindi ba kayang iligtas ng Diyos si Esteban, yung binabato? Yung kasapakat pa si Saul, si Paul, na kinuha siya yung naghawak ng damit ng mga papatay sa kanya. Di ba? Nang kayang iligtas ng Diyos si Esteban. Pero yung faith kasi ni Esteban, hindi sa kayang gawin ng Diyos. Yung faith kasi ni Esteban kay Jesus. And that's to be with God, to experience God Himself is more than His blessing. Lagi niyo tatandaan yan mga kapatid.
Naalala niyo yung kasabihan natin na kahit mahirap, kahit gutom, basta sama, kahit konti lang daw yung kinakain, basta sama-sama ang pamilya. Di ba may ganon? Parang ganon din eh. Kahit nasa gitna kami ng apoy, si Shadrach, si Meshach at Abednego, okay lang. Basta kasama namin si Jesus. Kasama namin ang Diyos. Sapat na yun. Kahit nandito kami sa gitna ng apoy. Esteban, kahit binabato siya ng malalaking bato, nasa bingit ng kamatayan, pero dahil nakita niya ang Diyos, nakita niya si Jesus, sapat na yun. Sabi ko nga, kung ako man ay darating sa bahagi ng buhay ko na nag-aagaw buhay ako at hindi didinggin ng Diyos ang panal at hindi aayon sa kagustuhan ko na buhayin ako ng Diyos. Kung sa pag-aagaw buhay ko naman, kayakap ko ang Diyos. Kayakap ko si Jesus. Nakikita ko si Jesus. Hawak-hawak ang kamay ko ni Jesus. Sapat na yun. Higit pa yun sa kagaling. Mga kapatid, meron ka bang kahilingan na hanggang ngayon hindi binibigay ng Diyos? May sakit ka ba na hanggang ngayon hindi ayon sa kagustuhan mong kagalingan? Now, I want you to be aware. As you struggle, niwala ka, hawak ni Jesus ang kamay mo. Sana nakikita mo siya. Sana nakikita mo yung kilos ng Diyos. Sa kagaya ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi ka mag-isa dyan sa apoy. Kung natuloy man ang pagkahulog mo sa apoy, hindi ka mag-isa sa apoy. Kasama mo ang Diyos. Masunog ka man, malunod ka man, kasi sabi nung tumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen. Pero that's more, may higit pa dun eh. May higit pa sa awit na yun eh. Dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa ilog, masunog ka man sa apoy, malunod ka man sa ilog, pero dahil basta't kasama mo ang Diyos, siguradong yayakapin ka ng Diyos. Dadaling ka niya sa kanyang kaharian. Kaya naman, dahil sa pangyayaring ito, hindi lang naligtas si Shadrach, Meshach at Abednego. Ito. Ako naniniwalang hindi lang yung pagkaligtas sa kanila eh. Hindi yun yung turning point for me of the story eh. You know, the turning point of the story, what really moved on that particular story, hindi yung nakaligtas sila sa apoy eh. Kasi nga, tanggap na nila kahit di sila makaligtas sa apoy eh. Pero what really makes it more moving faith, yung pinakita ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi dahil sa iniligtas sila ng Panginoon eh, kundi nandun yung paglilingkod nila sa Diyos. Daniel 3:26-30. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon, sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos.
Pinahanga ako ni Nebuchadnezzar. Kanina, dineclare niya, anak ng mga Diyos. Bagamat siguro hindi pa niya kilala ang Diyos, pero nakilala niya, na-recognize niya. That was Jesus. I also want to believe on Nebuchadnezzar. That was Jesus. Being with his servant. Kasi yun naman talaga the end of the day. Hindi yung makaligtas, kundi yung kasama ka ng Diyos. Another declaration, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kinilala na ni Nebuchadnezzar. Ito ang tunay na kamamangha sa pananampalataya nila Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi lang sila iniligtas ng kanilang pananampalataya sa pugong. Yung pananampalatayang din iyon ang ginamit ng Diyos para makapagpalipat sila ng bundok mula sa haring nagpapasamba sa Diyos-Diyosan, napalipat nila ang bundok patungo sa haring kinikilala ang Diyos nilang pinaglilingkuran. Lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Ni nasunog ang bagagyaman lang nilang buhok. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Ganap na sumasampalataya. Pag tayo pala ganap na sumasampalataya sa Diyos, pag meron tayong pananampalatayang hindi natitinag, hindi lang tayo ililigtas nito, kundi gagamitin din ito ng Diyos para maging kapangyarihan natin para makapagpalipat ng bundok. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos, yung mga taong galit sa Diyos ay magsisimulang manampalataya at kumilala sa Diyos dahil sa ating paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Yung nagpapasamba sa Diyos, Diyos na hari, naging haring pumupuri sa Diyos. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Nirecognize na niyan, Diyos-Diyosan yun. Yung pinasasamba niya nung una, mga hindi totoong Diyos. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika ang magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin. At ang kanilang bahay ay wawasakin. Nabago na ang kautusan ng hari. It really moved. The mountains were being moved by the steadfast and immovable faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Nakapag-evangelize sila Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi lang yon. May bonus pa. May bonus pa. Napakagalante ng Diyos natin. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylon. Na-promote pa. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong madalawang isip. Always choose God. Lagi nating piliin ang Diyos. Lagi nating kilalanin ang Diyos. Huwag na huwag nating bebend yung ating pananampalataya. Be faithful. Be steadfast in our faith. Kasi tapat ang pinagpilingkuran natin, Diyos. As we believe in Jesus, we believe in Him by who He is. Lagi ang pananampalataya natin, ituon natin kung sino si Kristo. Hindi lamang kayang gawin sa atin ni Kristo. Purihin natin ang
Dalangin ko po sa gabing ito, dinggin ng Diyos ang lahat ng inyong panalangin at nawa lahat tayo ay bigyan ng pananampalatayang kagaya ng kina Shadrach, Meshach at Abednego. Pananampalatayang nakatuon kay Kristo. Pananampalatayang nakatuon sa Diyos na buhay. Amen. Amen. God is good. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito. At patuloy po nating i-share sa ating mga kaibigan. Hallelujah. Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday. Ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday. At ang Sunday Fellowship, 9 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema ng community natin, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. Share Jesus, spread His love. Ang tema ng taon, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. God bless us all. Hallelujah. We're family.